Para po sa devotion natin patungkol sa in Christ, yung pakikipag-isa natin sa Panginoong Jesucristo, sagutin po natin yung tanong na, how does understanding your identity as being in Christ enable you to ask God's favor and blessings? Yung pagkakaunawa natin na tayo ay na kay Kristo, bakit yan yung basihan natin para humingi ng pagpapala at pabor sa Diyos? Na mga kapatid, ang totoong dapat tanggapin natin sa Panginoon ay hindi blessings, kundi sumpa. Kasi po tayo makasalanan eh. So ang dapat natin tanggapin, kaparusahan. Pero ibinigay po ang Panginoong Jesucristo na matay doon sa krus ng Kalbaryo para kuhanin yung ating mga kasalanan at siya yung maparusahan sa krus. At siya po ay inilibing at muling nabuhay. Sa ginawa ng Panginoong Jesucristo na yon, yung kaparusahan na dapat para sa atin, pinarusahan na kay Kristo. So anong mangyayari sa atin? Alam niyo po kung anong mangyayari sa atin? Imbis na sumpa, kaparusahan, blessings after blessings after blessings after blessings. Hindi po natin maaarok ng isipan kung gaano kalawak, gaano katindi ang pagpapala ng Diyos sa atin, both material and spiritual. No, dahil tayo ay na kay Kristo. Si Kristo po, siya po ang nag-iisang anak ng Diyos. Tayo po ay adopted children of God. Kung nananampalataya tayo sa ginawa ng Panginoon Jesucristo doon sa krus, tayo ay ibinibilang na anak din. Pero ang tawag po sa atin, adopted, according to Ephesians chapter 1. So meron lang nag-iisang anak ang Diyos, si Jesus Christ. Si Jesus Christ, mahal na mahal ng Diyos Ama. Si Jesus Christ, siya yung tagapagmana ng buong nilikha, heaven and earth, and all of creation. And Jesus has authority over the nations. Jesus is the ruler, the King of kings, and the Lord of lords. So yung nag-iisang iniibig. Kaya sabi sa Ephesians, He is the beloved of God. Now, dahil tayo ay na kay Kristo at nakipag-isa kay Kristo, lahat ng blessings ibibigay sa atin ng Diyos. Kaya po sabi sa Romans chapter 8 verse 32, sabi rito, basahin po natin, no? Sabi dito, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Ibig sabihin, graciously, ibibigay sa atin ng Diyos lahat ng pagpapala, lahat ng blessings, because we are in Christ. Kung papaanong minamahal ng Diyos Ama ang Diyos Anak, ganun rin tayo minamahal ng Diyos. Kung papaanong tagapagmana ang Panginoong Jesucristo is the firstborn of over all creation, ibig sabihin, siya yung may authority sa buong nilikha. Ganun din tayo because we are in Christ, we have authority over all creation. Kaya mas mataas pa tayo sa mga anghel eh. Ganun katindi. Dahil yung position natin ay yung position ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Ephesians chapter 2, makikita doon, we are seated with Christ in the heavenly realms. Ibig sabihin, kung saan nakaupo si ang Panginoong Jesucristo, positionally, nakaupo rin tayo. Kung naghahari ang Panginoong Jesucristo, naghahari din tayo. Kung si Jesus Christ ay may authority sa lahat, may authority din tayo. Kahit sa mga, sa buong creation. Because we will reign with Christ. Naghahari tayo kasama ng ating Panginoong Jesucristo. Yung position natin, ipinantay. Hindi natin deserve yun. Wala tayong, makasalanan tayo eh. Hindi natin deserve na tawaging mga anak ng Diyos. Dapat nga, tagapaglingkod na lang, servant, alipin na lang sana eh. Pero isipin niyo po, tinawag po tayong anak, mga anak ng Diyos. Si Jesus, anak ng Diyos eh. Ipinantay tayo, nilevel tayo ron. Mga kapatid, isipin niyo mabuti, inilevel ka kay Kristo. Napakalaking pagpapala. Yun po yung ibig sabihin ng in Christ. Tingnan niyo po rito verse 16. The Spirit testifies with our spirit that we are God's children. Tayo po yung mga anak ng Diyos, tinuring ng mga anak ng Diyos. Now, if we are children, then we are heirs. Tagapagmana tayo ng Diyos, heirs of God. Nakita niyo po yung term na to? And co-heirs with Christ. Alam niyo po, lagi ako na-amaze dito. Kahit ilang beses kong basahin to na wawaw ako eh. Co-heirs with Christ. Di ba? Co-worker. Pag sinabing co-worker, pantay kayo, pareho kayong worker. Pag sinabing co-teacher, pareho kayong teacher, pantay kayong teacher. Sabi dito,
Co-heirs. Kami, sa mga pastors, no? Co-pastors. O, pareho tayong pastor pantay. Ito, co-heirs eh. Kapwa tagapagmana ni Kristo. Co-heirs with Christ. Isipin niyo yung kaaway tayo ng Diyos, ginawang anak, minahal, pinagmalasakitan, iniligtas, tapos ipinantay pa sa Panginoong Hesukristo. We don't deserve that. Hindi tayo karap. Kaya po, sa perfect world, sa new heavens and new earth, sa new creation, sa perfect creation, wala tayong gagawin kundi magpuri sa ating Diyos. Ang lagi nating tanong, Lord, how come? Paano mo nagawa sa akin to? Na pagpalain ako, mahalin, pagmalasakitan, iligtas, gawing kapwa tagapagmana ng Panginoon. How come, Lord? Wala akong masabi, kundi thank you, I praise you, I love you. Yun lang yung gagawin natin for all eternity, to thank the Lord, to worship the Lord. Kasi, amazing eh. We are in Christ. Dahil na kay Kristo tayo, walang pagpapala ang ipagkakait sa atin ng Diyos. So kayo po, ano pong natutunan ninyo sa devotion natin na ito? I hope na-amaze din kayo, no? Kagaya ng pagkawaw ko sa pinag-uusapan natin. You are in Christ, kapatid. You are in Christ. Pasan-pasan ka ni Jesus araw-araw. Kung paano mahal ng Diyos si Jesus, ganun ka rin niya kamahal. Kung paano binubuhos ng Diyos yung kanyang pag-ibig kay Kristo, araw-araw ring ibubuhos ng Diyos yung kanyang pag-ibig sa iyo dahil pasan ka ni Kristo. You are in Christ. God bless you po mga kapatid. Kita-kita po tayo muli sa susunod nating devotion. By the way, before I end, meron ditong listahan. Ilalagay ko na lang yung link sa right below this video. Yung in Christ, yan, maraming mga verses yan. Kung interesado po kayo, napakarami. Isipin nyo, sobrang daming mga verses patungkol lang sa in Christ. So, ilalagay ko lang po yung link right below this video. Pang 1 taon yung devotion, no? So, God bless po.